Welcome to Girls Love Diaries, because every heart has a story. May mga pag-ibig na hindi dapat nangyari, hindi dahil mali ang nararamdaman, kundi dahil mali ang mundong ginagalawan. Sa isang tahimik na bayan kung saan ang bawat galaw ay may mata at bawat lihim ay may kapalit, nagtagpo sina Amara Villanueva at Celestine Shes Alvarez. Dalawang pusong magkaiba ang takbo ng mundo, ngunit iisa ang tibok. Si Amara, isang dalagang lumaki sa pamilyang ang dangal ay higit pa sa sariling kaligayahan. Sanay siyang sumunod, sanay magpigil, at sanay kalimutan ang sariling damdamin para sa iba. Si Jess naman ay kabaligtaran, malaya, matapang, at walang takot ipaglaban ang pag-ibig kahit palaban ito sa buong mundo. Sa unang pagkikita pa lamang, may kung anong tahimik na koneksyon ang nabuo, isang tingin na nagtagal, isang ngiti na nagbigay init, isang damdaming hindi dapat pinayagang umusbong. Ngunit ang pag-ibig, kapag nagsimula, hindi na humihingi ng pahintulot. Sa gitna ng mga matang mapanghusga, pamilyang may inaasahan, at lipunang may sariling batas. Tungkol sa tama at mali unti-unting, namuo ang damdaming pilit nilang tinatago. Isang pag-ibig na kailangang itago. Isang pag-ibig na kailangang pigilan. Isang pag-ibig na mula pa sa simula ay alam na nilang walang patutunguhan. Pero paano mo pipigilan ang puso kung ito'y natutong magmahal? At hanggang saan ang kayang isakripisyo ng dalawang taong nagmahal kung sa huli, ang pagpili sa isa't isa ay nangangahulugang pagkawala ng lahat? Ito ang kwento ni na Amara at Ces. Isang pag-ibig na ipinaglaban. Isang pag-ibig na nasaktan. Isang pag-ibig na sa huli kailangang bitawan. Sa isang hapon na tila karaniwan lamang, unang nagtagpo ang landas ni na Amara at Ces. Bagong volunteer si Amara sa lumang community. Library ng bayan, isang tahimik na lugar na amoy lumang papel at nakaraan. Doon niya unang nakita si Ces. Nakaupo sa sulok habang seryosong nagbabasa, tila walang pakialam sa mundo. Ngunit nang magtagpo ang kanilang mga mata, may kakaibang pakiramdam na bumalot sa kanilang dalawa. Hindi iyon basta pagkakakilala. Parang may matagal ng koneksyon na ngayon lamang nagkaroon ng mukha. Bago ka dito? Tanong ni Ces may bahagyang ngiti. Tumango si Amara. Iniiwas ang tingin. Hindi niya maipaliwanag kung bakit tila mabilis ang tibok ng kanyang puso sa presensya ng estrangherang iyon. Mula noon, palagi na silang nagkikita sa library. Sa simpleng usapan tungkol sa libro, sa mga tahimik na sandaling magkatabi, at sa mga tingin na mas matagal kaysa nararapat unti-unting lumalim ang kanilang pagkakaibigan. Si Jess ang unang nagbukas ng mundo kay Amara. Tinuruan siyang tumawa ng malaya. Tinuruan siyang magsalita para sa sarili. At si Amara naman ang naging katahimikang hinahanap ni Ces isang pahingahan sa gitna ng magulong buhay nito. Hindi pa nila alam, ngunit doon pa lamang nagsisimula ang pag-usbong ng damdaming hindi nila kayang pigilan. Lumipas ang mga linggo at mas naging malapit sila sa isa't isa. Isang gabi, habang pauwi mula sa library, biglang bumuhos ang malakas na ulan. Wala silang dalang payong, kaya napilitan silang sumilong sa ilalim ng isang lumang waiting shed. Tahimik ang paligid, tanging patak ng ulan at kanilang paghinga ang maririnig. Napansin ni Ces ang panginginig ni Amara at marahang hinawakan ang kamay nito. Sa sandaling iyon tila tumigil ang oras. Nanigas si Amara. Hindi niya inalis ang kamay, ngunit ramdam niya ang kakaibang init na kumalat sa kanyang buong pagkatao.
Isang damdaming hindi niya kailanman naranasan. Takot, saya, pagkalito. Amara! Mahina ang tinig ni Ces. Ngunit agad niyang binitawan ang kamay nito. Tila na pagtanto ang sariling ginawa. Pareho silang natahimik. Mula sa gabing iyon, nagbago ang lahat. Naging mas mailap si Amara takot sa nararamdaman niyang hindi niya maintindihan. Sa bawat tingin kay Ces, may kasamang kaba at pagnanais na pilit niyang tinatago. Samantalang si Ces naman ay unti-unting napagtanto ang katotohanan. Hindi na ito simpleng pagkakaibigan. Ngunit alam niyang delikado ang landas na kanilang tinatahak. Sa bayang hindi tumatanggap ng ganitong pag-ibig, ang damdaming namamagitan sa kanila ay isang kasalanan sa mata ng marami. At doon nagsimula ang unang pagsubok sa kanilang puso. Ang pagpili kung lalaban ba sila sa nararamdaman o lalayo habang may pagkakataon pa. Mas naging tahimik si Amara matapos ang gabing yon. Iniiwasan niya si Ces sa library. Maikli na lamang ang kanyang mga sagot at madalas ay nauuna na siyang umuwi. Ngunit kahit pilitin niyang lumayo, mas lalo lamang lumalakas ang damdaming nais niyang itanggi. Bawat gabing ipinikit niya ang kanyang mga mata. Mukha ni Ces ang kanyang nakikita. Bawat sandaling mag-isa siya, ang alaala ng init ng kamay nito ang bumabalik. Takot ang nangingibabaw sa kanya. Hindi lamang takot sa nararamdaman, kundi takot sa sasabihin ng pamilya, sa tingin ng lipunan, at sa posibilidad na mawala ng lahat. Isang gabi, kinausap siya ng kanyang ate na si Lucia. Amara, napapansin kong nag-iiba ka, seryosong sabi nito. Mag-ingat ka sa pakikisama. May mga bagay na hindi dapat ginagawa ng isang babaeng may pangalan sa lipunan. Hindi man direkta, malinaw ang babala. Lalong naguluhan si Amara. Pipiliin ba niya ang sariling damdamin o ang buhay na matagal nang itinakda para sa kanya? Samantala si Ces ay hindi na nakatiis. Isang araw, hinarap niya si Amara sa labas ng library. Bakit mo ko iniiwasan? Diretso nitong tanong. Hindi makatingin si Amara. Nanginginig ang boses niyang sumagot. Kasi hindi tama ang nararamdaman natin. Nasaktan si Ces ngunit ngumiti ito ng mapait. Hindi ba mas mali ang magsinungaling sa sarili? Hindi nakasagot si Amara. Doon niya unang naramdaman hindi lamang ang sakit ng pagmamahal, kundi ang bigat ng pagpili. Sa kabila ng pag-iwas, hindi kayang paglayuin ng tadhana. Ang dalawang pusong pilit naghahanap sa isa't isa. Isang gabi inimbitahan ni Ceci, Amara sa isang tahimik na lugar sa may dalampasigan, malayo sa mata ng bayan, malayo sa mga mapanghusga. Sa ilalim ng liwanag ng buwan, sa unang pagkakataon ay naging tapat sila sa isa't isa. Ayokong itago kung ano ang nararamdaman ko. Mahina ngunit matatag na sabi ni Ces. Mahal kita, Amara. Parang huminto ang mundo. Nangilid ang luha ni Amara. Matagal niyang pinigilan ang sariling damdamin, ngunit sa harap ng katotohanan bumigay rin siya. Mahal din kita. Halos bulong niyang sagot. Sa gabing iyon, pinili nilang sundin ang kanilang puso. Sa unang pagkakataon, naramdaman ni Amara ang kalayaang hindi niya kailanman naranasan. Sa yakap ni Ces, tila nawawala ang lahat ng takot. Ngunit ang kaligayahan ay hindi laging pangmatagalan. Habang lumalalim ang kanilang relasyon, mas lumalaki rin ang panganib na sila'y mabunyag. Nagsimulang kumalat ang mga bulong-bulungan sa bayan, mga tingin na may halong pagdududa, mga usap-usapang may bahid ng paghusga, at sa gitna ng kanilang lihim na pag-ibig, isang balitang yayanig sa mundo ni Amara ang paparating. Isang desisyong maglalayo sa kanila, isang pagsubok na maaring sumira sa lahat. Dumating ang balitang kinatatakutan ni Amara. Isang gabi ipinatawag siya ng kanyang pamilya sa hapagkainan.
Mabigat ang hangin, tila may hatol na naghihintay. Amara, malamig na sabi ng kanyang ama. Napagkasunduan na ang iyong pagpapakasal kay Rafael Torres. Parang binuhusan siya ng malamig na tubig. Hindi siya nakapagsalita. Hindi siya nakahinga. Hindi niya alam kung paano tatanggapin ang desisyong hindi naman siya ang gumawa. Ama, hindi pa po ako handa. Mahina niyang tugon. Ngunit walang nakinig. Para sa kanilang pamilya, ang kasal ay hindi tungkol sa pag-ibig kundi tungkulin, dangal at kinabukasan. Sa gabing iyon, tahimik na umiyak si Amara sa kanyang silid. Alam niyang may isang taong kailangang masaktan. At alam niyang hindi niya kayang labanan ng pamilya niya. Nang sabihin niya kay Ces ang tungkol sa kasal, tila gumuho ang mundo ng dalaga. Ano? Nanginginig ang boses ni Ces. Papayag ka lang? Tahimik si Amara. Namumuo ang luha sa kanyang mga mata. Wala akong pagpipilian, Ces. Pamilya ko sila. Napailing si Ces puno ng sakit at galit. May pagpipilian ka ako. Ngunit ang katahimikan ni Amara ang naging sagot. Sa sandaling iyon, unang nabasag ang pusong handang lumaban. Habang papalapit ang araw ng kasal, mas lalong nagiging lihim at masakit ang kanilang pagmamahalan. Patuloy silang nagkikita sa tagong lugar, bawat yakap puno ng pangamba, bawat halik may kasamang paalam. Isang gabi sa dalampasigan, mahigpit na niyakap ni Ces si Amara. Tumakas tayo, pakiusap niya. Simulan natin ang buhay na tayo lang. Saglit na natukso si Amara. Sa isip niya nakita niya ang mundong walang takot, walang paghusga, at walang pamilyang didikta sa kanyang kapalaran. Ngunit ang mundong iyon ay panaginip lamang. Hindi ko kaya, umiiyak niyang sagot. Hindi ko kayang talikuran ang pamilya ko. Dahan-dahang kumalas siya sa yakap. Sa unang pagkakataon, may distansyang namagitan sa kanila, hindi dahil sa kakulangan ng pagmamahal, kundi dahil sa sobrang sakit nito. Kung ganoon, mahina ngunit puno ng lungkot na sabi ni Ces, pinipili mong mawala ako. Hindi sumagot si Amara dahil alam niyang iyon ang katotohanan. Mula noon, ang kanilang pag-ibig ay naging labanan na walang mananalo. Sa bawat araw na lumilipas, mas lumalapit ang kasal. Mas lumalapit ang kanilang paghihiwalay. At sa puso ni Ces, unti-unting nabubuo ang desisyong maaaring tuluyang magwakas sa kanilang kwento. Hindi habang buhay maitatago ang lihim. Isang araw kumalat ang usap-usapan sa buong bayan, may nakakita raw kina Amara at Ces sa dalampasigan, magkahawak ng kamay, tila higit pa sa magkaibigan. Naging mabigat ang tingin ng mga tao. May bulungan sa simbahan. May mapanghusgang tingin sa bawat hakbang ni Amara. At hindi nagtagal, nakarating ang balita sa kanyang pamilya. Galit ang kanyang ama. Naiyak ang kanyang ina. Tahimik ngunit matalim ang tingin ng kanyang ate. Ito ba ang kahihiyan na ibinibigay mo sa pamilya natin? Sigaw ng kanyang ama. Pinagbawalan siyang lumabas. Kinuha ang kanyang telepono. Binantayan ang bawat galaw niya. Para kay Amara, tila naging kulungan ang sariling tahanan. Samantala, si Ces ang ginawang dahilan ng lahat. Tinawag siyang masamang impluwensya. Pinagbantaan ng pamilya ni Amara na layuan ito. Ang dating tahimik na buhay niya ay napuno ng galit ng lipunan. Ngunit mas masakit pa sa lahat ang isang bagay. Ang katahimikan ni Amara. Hindi siya ipinaglaban. Hindi siya pinili. Sa unang pagkakataon, naramdaman ni Ces ang pagod ng pagmamahal na siya lamang ang lumalaban. At doon niya napagtanto minsan, hindi sapat ang pagmamahal kung isa lang ang matapang. Ilang araw bago ang kasal, nagawa ni Amara na lihim na makipagkita kay Ces. Nagtagpo sila sa kanilang dating dalampasigan ng lugar kung saan nagsimula ang lahat. Ngunit ngayon iba na ang hangin. May lungkot sa bawat tingin.
May paalam sa bawat salita. Patawarin mo ako, umiiyak na sabi ni Amara. Hindi ako naging sapat na matapang. Tahimik lamang si Ces. Wala nang galit sa kanyang mga mata, tanging pagod at sakit. Mahal pa rin kita, pulong ni Amara. Ngumiti si Ces ngunit puno ng lungkot. Mahal din kita, sagot niya. Pero hindi sapat ang pagmamahal kung kailangan mong mawala ang sarili mo para dito. Dahan-dahan niyang hinawakan ang kamay ni Amara sa huling pagkakataon. Pinapalaya na kita. Sa sandaling iyon tuluyang nabasag ang puso ni Amara. Walang sigawan. Walang galit. Tanging tahimik na paghihiwalay. Nang dalawang pusong nagmahal ng totoo ngunit hindi pinahintulutang maging masaya. Naglakad palayo si Ces nang hindi lumilingon. At si Amara ay naiwan sa dalampasigan hawak ang pag-ibig na kailangang kalimutan. Dumating ang araw ng kasal. Nakasuot ng puting damit si Amara, maganda, elegante, at perpekto sa mata ng lahat. Ngunit sa likod ng kanyang ngiti ay pusong wasak. Habang naglalakad siya patungo sa altar, bawat hakbang ay tila paalam sa buhay na minsang pinangarap niya. Sa kanyang isipan bumabalik ang alaala ni Ces, ang mga tawa, ang mga pangako, ang pag-ibig na minsang nagbigay kulay sa kanyang mundo. Ngunit ngayon wala na iyon. Sa malayo piniling lumisan ni Ces sa bayan. Umalis siya ng tahimik, dala ang sugatang puso at mga alaala ng pag-ibig na hindi niya pinagsisihang ibigay. Sinubukan niyang magsimula muli. Ngunit may mga pagmamahal na hindi kailanman nawawala, na tututo lamang manahimik. Lumipas ang mga taon. Nabuhay si Amara bilang mabuting asawa at anak. Ginampanan niya ang papel na inaasahan ng lahat. Ngunit sa bawat gabi, kapag tahimik ang mundo, may isang pangalan pa rin ang kanyang binubulong. At sa bawat dalampasigang makita ni Ces sa kanyang paglalakbay, may isang mukha pa rin siyang naaalala. Hindi sila muling nagkita. Ngunit hindi rin sila kailanman naging malaya sa isa't isa. Makalipas ang maraming taon, bumalik si Amara sa dalampasigan kung saan nagsimula at nagtapos ang kanilang kwento. Tahimik ang alon, pareho pa rin ang hangin. Ngunit wala na si Ces. Umupo siya sa buhangin, hawak ang lumang sulat, ang huling alaala ng babaeng minsang minahal niya. Sa pagkakataong iyon, saka lamang niya lubos na naunawaan. Ang pag-ibig nila ay hindi nabigo dahil kulang ang damdamin. Nabigo ito dahil pinili nilang maging matatag para sa iba kaysa maging matapang para sa sarili. Tahimik na tumulo ang kanyang luha. Mahal pa rin kita, bulong niya sa hangin. Walang sumagot dahil ang ilang pag-ibig ay hindi ibinibigay upang magtagal, kundi upang baguhin ka habang buhay. Nagtagpo sila. Nagmahal sila, ngunit hindi sila itinadhana para sa isa't isa. Sa mundong hindi handang tumanggap, ang kanilang pag-ibig ay naging alaala na lamang tahimik, masakit at walang katapusan. At minsan ang pinakamasakit na uri ng pag-ibig ay hindi ang nawala, kundi ang pag-ibig na nanatili kahit hindi naging sila.